Hello mga ka-fresh! Magandang oras po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa ating channel, Fresh TV. At ngayong oras na ito, isang panibagong kwento ng buhay ang ating bibigyang daan. Sana po ay magustuhan po ninyo. Stay tuned and enjoy. Pero, bago po tayo magpatuloy sa mga bagong salta dyan, huwag mo pong kalimutan ang mag-like, share, and subscribe. Thank you! Ako po si Nena, 31 years old. May asawa po ako, pero wala pa kaming anak. Noong una kasi, hindi ako naging masaya sa piling ng asawa kong si Man. At para malinaw sa inyong lahat, ganito nag-umpisa ang kwento. Nena, binabalaan kita. Huwag na huwag mo akong ipapahiya. Dahil tapos na ang usapan namin ng kaibigan ko. Sa ayaw at sa gusto mo, matutuloy ang kasal nyo ni Rocky. Maganda ang magiging buhay mo sa kanya. Isa siyang seaman, Nena. Ihanda mo ng sarili mo. Uuwi na siya sa susunod na buwan. Malaki ang utang na loob ko sa pamilya ni Rocky. Kaya, umayos ka, Nena. Kalimutan mo na ang jowa mong isang taxi driver. Walang ipapakain nun sa'yo. Doon ka na sa lalaking magbibigay sa'yo ng magandang buhay. Ang sambit ng aking ama. Ito na nga ba ang sinasabi ko eh. Ako nang magbabayad sa mga kabutihan ng ibang tao sa inyo. Bakit, Papa? Anong tingin nyo sa akin? Isang robot na de-remote? Na kung ano ang gusto nyo, yun ang gagawin ko? Huwag nyo naman sana akong tanggalan ng karapatan para mabuhay ng masaya dito sa mundo. Doon sa sinasabi nyong seaman, kilala nyo na ba ang buong pagkatao niya? Nakilatis nyo na ba ng husto? Papa, hayaan niyong ako ang maghahanap ng makakasama ko dahil ako po ang magkikisama, hindi po kayo. Kung kayo kaya ang lumagay dito sa kinalalagyan ko, ako ang mamimili ng taong mapapangasawa niyo. Sa tingin niyo pa, gusto niyo bang makisama sa taong hindi niyo mahal? Kung kaya niyong mag-isama, pues ako, hindi ko po kaya. Kaya sana naman, Papa, alisin niyo na sa isip niyo ang plano niyong yan dahil kahit anong mangyari, hindi ako papayag sa gusto niyo. Hinding-hindi ang sagot ko sa aking ama. Tonta ka, Nena. Hindi ka namin pinalaki para ganyan ang pagsagot mo sa akin. Marami na akong gastos at paghihirap sa iyo. Kaya, huwag kang magsalita ng hindi ko gusto. Dahil baka magdilim ang paningin ko at ano pa ang magawa ko sa iyo. Ang wika ni Papa. Nanginginig na ako sa takot dahil sa boses ng aking ama. Kaya, mas minabuti ko na lang ang manahimik. Baka ano pa yung gagawin niya sa akin pag sinagot ko pa siya. Umiiyak ako sa sulok habang nagtatanong ang isip ko. Anak ba niya ako? Baka naman
hindi niya ako kadugo. Ganon na lang yung trato niya sa akin. Ang daming gumugulo sa isip ko nung biglang lumapit ang aking ina. Nena anak, pagpasensyahan mo na ang papa mo. Alam mo naman ang ugali niya. Ayaw niyang sagot-sagutin mo siya. Huwag kang mag-alala. Susubukan ko siyang kausapin. Ang sabi ni Mama. Ma, paano naman po kasi? Binigyan naman niya ako ng dahilan para sagutin ko siya. Ma, buhay ko ang nakataya dito. Buong pagkatao at yung kaligayahan ko ang nakasalalay sa sinasabi niya. Ma, hindi ko kayang magpakasal sa isang taong hindi ko mahal. Paano ako makikisama sa taong hindi ko man lang lubusang kilala ang pagkatao niya? Kung kayo po ang lumagay sa sitwasyon kong ito, kaya niyo bang gawin ang sinasabi niya? Mama, kailangan ko ng tulong mo. Kausapin mo si Papa at ipaliwanag mo ang lahat sa kanya. Ang pagmamakaawang sabi ko sa aking ina. Anak, patawarin mo ako kung hindi ko kayang suwayin ang ama mo. Kilalang kilala natin siya. Kung ano ang gusto niya, yun ang masusunod. Anak, pagbigyan mo na ang ama mo. Di bale, may maayos na trabaho si Rocky. Siguradong maganda ang buhay mo dun. Anak, pasensya ka na. Sorry. Ang sambit ng aking ina. So, ang ibig palang sabihin, pati ikaw, sumasang-ayon ka din sa mga sinasabi niya. Ano pa ang silbi mo? Kung maging sunod-sunuran ka na lang sa mga gusto niya. Hindi tayo robot, Mama. Hindi mo ba naiisip yun? Tao tayo. Kailangan nating hanapin ang kaligayahan natin kung saan tayo mas komportable. Hindi yung ganito ma, parang awa mo na. Ang sabi ko sa aking ina. Nena, talagang matigas ang ulo mo. Pati yung ina mo, gusto mong idamay sa usapan na to. Alam mo, sinasayang mo lang ang oras mo eh. Dahil kahit anong gawin niyong dalawa, buo na ang aking desisyon. Magigipag-asawa ka kay Rocky. Huwag ka nang kumontra pa. Sumang-ayon ka na lang sa mga gusto ko para wala nang gulo. Sige na, pumasok ka muna sa kwarto mo. Ang sambit ng aking ama. Masama ang loob ko sa ama ko dahil sa mga sinasabi niya at dun sa kagustuhan niyang magkikipag-asawa ko sa isang taong hindi ko naman gusto. Hindi ko mahal si Rocky dahil una sa lahat, alam ko na ang mga background ng mga seaman. Hindi ko man ito nilalahat, pero karamihan sa mga seaman, babaero. Kung saan na sila napadpad, siguradong may mga babae na din ang mga yan. Alam na alam ko to dahil yung kapatid ng ama ko, isang seaman din. Sa kanya mismo nang gagaling yung mga kwentong karanasan niya. At kabilang sa mga naging karanasan niya ay yung magkaroon ng iba't ibang mga babae. Palagi niyang pinukwento
ang makaganapan pag nasa barko ang tito ko. Sa mga kwento niya, nabawasan na ang tiwala ko sa mga seaman. Lalong-lalo na yung mga seaman na may mga asawa na kumakabit pa. At yun na nga, sa loob ng bahay namin, walang sino man na kumontra sa aming ama. Matapang kasi siya. At may baluktot siyang paninindigan. Siya daw ang padre de pamilya. At kailangan naming sumunod sa lahat ng mga gusto niya. Kesyo, mabuti pa ito or masama. Basta, yung kagustuhan niya ang masusunod. Wala akong lakas ng loob para suwayin siya. Hindi ko kayang maglayas sa bahay namin. Dahil alam kong magiging kawawa ang aming ina pag ginawa ko ang paglalayas na yan. Kaya, kahit labag sa kalooban ko ang magpakasal sa taong hindi ko mahal, wala naman akong magagawa. Nakipaghiwalay muna ako sa BF ko. Kahit siya yung mahal ko. At kahit siya yung gusto kong makasama sa buhay. Nagmakaawa ang jowa ko noon. Ang sabi niya, papayag daw siyang maging kabit. Huwag ko lang daw itong iiwan. Ayaw kong pumasok sa isang magulong sitwasyon. Kaya naman, mas minabuti ko nang iwan na lang ang taong mahal ko. Wala na akong magagawa pa. Naging robot na ako. Sinunod ko ang gusto ng aking ama. At sa paglipas ng mga araw at buwan, dumating na rin ang araw na pinakahihintay nila. Yung pagdating ni Rocky. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko noon. Hanggat maaari, ayaw ko siyang makita. Ngunit, ang ama ko, nagpabida sa mga kaibigan at doon kay Rocky. Niyaya niya sa aming bahay at mag-meet kaming dalawa. Nag-usap kami ni Rocky at sinubukan kong sabihin sa kanya ang plano ng mga magulang namin. Nagbabakasakali akong may magagawa siya. Pero kahit naman pala siya, hindi rin niya mapigilan ang kanilang mga magulang. Gaya ko din siya. Naging robot na rin ito. Hindi kami masaya dahil walang love. Pero hindi namin kayang suwayin ang aming mga magulang. Nagpakasal nga kami ni Rocky at sobrang saya yung aming mga magulang dahil natupad ang mga gusto nila. Parental love ang nangyari no dahil nagkasundo ang aming mga magulang na kami ang magkakatuluyan. Sa kabila ng saya ng mga magulang namin, kabaliktaran naman sa amin ni Rocky. Para kaming kumain ng pagkaing hindi namin kayang lunukin. At mas lalong, hindi namin kayang dayain ang aming mga sarili. Hindi kami pwedeng magpanggap at ipakita sa mga bisitang masaya kami. Yung kalungkutan namin ni Rocky, hindi yun naitago sa aming mga magulang. Kaya naman, lumapit ang aming mga magulang sa aming kinaroroonan at dinala nila kami sa kwarto. Pagpasok namin sa kwartong yun, dito na sila nagalit at yung ama ko ang unang nagsalita. Nena, Rocky, bakit ganyan ang mga mukha nyo? Halos hindi maipinta. Anong nangyari sa inyo? Kasal nyo ngayon. Ngayong araw,
ang pag-iisang dibdib nyo. Baka naman nakakalimutan nyo na. Huwag nyo kaming ipahiya sa mga bisita. Nandito lahat ang mga kaibigan namin. Kaya, please lang naman, Rocky, umayos-ayos kayo. Ang galit na sabi ng aking ama. Nung natapos na ang aking ama, yung ama naman ni Rocky ang nagsalita at ang sabi niya, Rocky, Nena, maliwanag na rin sana sa inyo ang sinabi ni Balae. Rocky, nag-usap na tayo, di ba? Akala ko ba, maayos na ang lahat? Bakit ka ngayon nagkakaganito? Sa tingin ko naman sakto na si Nena sa panlasa mo. Maganda si Nena. May pinag-aralan. Hindi siya gaya ng mga naging babae mong pipitsugin lang. Maswerte ka nga dahil pumayag si Balae sa gusto kong mangyari. Sa katunayan, ako yung humiling sa kanya na kayo na lang ang mag-asawa. Kilala ko na kasi ang pamilyang pinagmulan ni Nena. Kaya wala na akong dapat ipag-alala pa tungkol sa mga pera mo. Ayaw kong makahanap ka ng babaeng pera lang ang habol sa'yo. Dito ka na kay Nena. Siguradong safe ka, Rocky. Ang sabi ng ama ni Rocky. O siya, paano yan? Labas na tayo at tinatawag na ang pangalan niyong dalawa. Yung mga sinabi namin, huwag niyong kakalimutan. Ang sabi ng aking ama. Lumabas na nga kami mula sa kwartong yun na punong-puno ng pagkukunwari ang aming mga ginagawa. Yung mga kasiyahan namin, fake din. Hanggang sa natapos ang kasal. Pagkatapos ang kasal na yun, agad na kaming pumunta sa bahay na pinagawa ng mga magulang namin. Bale, nagtutulungan ang aking ama at yung ama ni Rocky para may pagawa ang bahay na yun. Rocky, grabe.